Today, I'm going to tell you my whole immigration story going to Thailand. So, yung status ko is medyo delikado kasi I'm a self-employed content creator. Hindi siya masyadong kalakihan. I have acquired a number of few followings on my YouTube, TikTok, and my podcast. And this was also my very first time traveling international na self-employed ako. Tapos, yung isa pa, lahat kami ng mga kasama ko, self-employed din. I'm with my boyfriend for 7 years. Sama namin yung kapatid niya, yung boyfriend na kapatid niya, and 2 other friends. Yung flight namin was last November 19, 2023, 7 a.m. yung departure time namin. 3 a.m. pa lang, nasa airport na kami. Siyempre, to allot enough time para say, for example, may mangyari. Worst possible scenarios. So, at least, hindi kami maiiwan ng plane. So haba. Hi, lover. Magiling ka. Sleepy So out. busy. After namin mag-check-in ng mga luggage, yung next step is yung sa immigration na. So, bago ka makapasok sa immigration, kailangan mo munang i-present yung e-travel QR code mo. Present mo yung e-travel QR code mo, yung boarding pass, and then immigration. Sa linya, ako yung una, boyfriend ko, 2 other strangers, and then yung mga kasama na namin. Ganon yung setup. So, here goes. Officer na nag-interview sa akin, lalaki siya, tapos nakakaba siya kasi hindi siya ngumingiti. Nung turn ko na, binigay ko sa kanya kaagad yung passport at boarding pass ko. Sabi ng officer, tingin ka sa camera. So, akala ko, wala nang tanong-tanong. Makakapasok na kaagad ako. And then, ayun na. First thing na tanong sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, Thailand po. Sino kasama mo? Sabi ko, tinuro ko, boyfriend ko po, kapatid niya, and then friends namin. Sabi niya, patingin ng return ticket. Tapos, nung binigay ko to sa kanyang itinerary receipt namin, kinakabahan ako kasi 1 to 2 minutes niyang tinitingnan. Tapos, yung eyebrows niya, parang nagdadoubt siya. Dapat pala, yung prinesent ko is yung mismong flight details na may naka-attach ng resibo ng binayaran ko para proof na bayad na din yung ticket namin pabalik ng Pilipinas. Para wala na siyang time magduda-duda. Tapos, after nun, di okay na. Pero hawak-hawak niya pa to. Sabi niya, anong work mo? Tapos, medyo kinabahan na ako. Pero chill lang. Sabi ko, self-employed content creator po. As in, kinumpleto ko na siya. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, ay, meron po akong YouTube, TikTok, and podcast. As in, wala siyang hiningi sa akin ng mga proof. Pero at the back of my mind, okay lang sir kung hingan mo ko kasi meron na akong nakaprepare na mga proof ng social media ko. And naka-ready na din yung mga paid na mga brand deals, mga conversations ko with brands. And then the next thing na tinanong niya, sino nga ulit yung kasama mo? Tinuro ko ulit, yung boyfriend ko po, yung kapatid niya, and then friends namin. Tapos, tinanong niya, sabi niya, anong name ng boyfriend mo po? So, kinumpleto ko yung pangalan niya. Tapos sabi niya, okay, thank you. Tapos sabi ko, oh my gosh. Sa isip-isip ko, oh my gosh. Okay, thank you po. Eto pa, natagalan kami kasi yung boyfriend ko, pangalawa siya sa in-interview sa amin, pero siya ang pinaka-last na nakapasok. Dahil, eto yung status niya. Self-employed siya, meron siyang 2 branch ng small meat shop business niya, and first time niya magta-travel abroad. Yung nag-interview sa kanya, babae siya, medyo masungit kasi nakikita ko yung facial reaction niya habang ini-interview niya yung boyfriend ko. Parang basta kakaiba. So, unang tinanong daw sa kanya is, saan ka pupunta? Sabi niya, Thailand po. May flight itinerary ka? Siyempre, inabot niya yung, again, itinerary receipt namin. Sabi niya, anong work mo? Self-employed po. Anong negosyo mo? Meat shop business po. May FB page ka? Anong last post mo? So, boyfriend ko naman, siyempre, pinakita niya. Sabi ng officer, sino ang kasama mo? Sabi niya, yung girlfriend ko po, yung kapatid ko, and then yung friends namin. Dito ako kinabahan kasi naririnig ko yung conversation nila. Sabi ng officer, tagasan ka? Sabi ng boyfriend ko, Bicol po, Naga City. Meron na ba kayong bus ticket? Kami, wala pa talaga kaming binibili kasi sabi na, pagbalik na lang namin. Tapos, sagot ng boyfriend ko, wala pa po. Tapos medyo kinakabahan na ako. Sabi ng officer, sino nag-book? Girlfriend ko po. Buti na lang, nawag na ako ng boyfriend ko. Sabi ng officer, gano'n na kayo katagal? 7 years po. Isa pa, patingin ng picture nyo 7 years ago. Tapos, Diyos ko, buti na lang. Hindi ako nagdi-delete ng pictures. Lahat ng pictures ko nasa Facebook ko, naka-private lang. Lahat siya naka-album, sabi ko. Makakapasok namin. Char lang.
Tapos, pinaka-oldest na picture namin, pinakita namin doon sa officer. And then, tinanong pa pala yung boyfriend ko kung saan daw magsistay. Sabi niya sa Airbnb po. Kailan daw ang balik? November 25, 2023. And then, ayun na. Hi! Hi. Sawadika. Bangket, bangket. Yay! Hi! Hi, tama! So yan, advice ko lang, need to stay calm, huwag kang mararatel, kailangan maging honest ka lang, and always, always, always be prepared sa mga possible na itanong sa'yo, possible na hingin ng mga documents. So, yan lang. Enjoy sa Thailand trip mo!